Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. Gatusan ka mga pulis, ipakatap masiguro ang hapsay ug luwas nga pagsugod sa Misa de Gallo karong kadlawon. Publiko gipahinumduman dili magpalabi sa mga pagkaon karong panahon sa Pasko. Usa ka pulis sa dakbayan sa Lapu-Lapu, adik. Lapu-Lapu City Hall, delikado sa sunog. Duha ka mga tao namatay sa aksidente sa kadalanan sa Bastiot, lungsod sa Moalboal. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayre 47. Og karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, kapin 500 ka mga pulis o mga force multipliers ipakatap sa kapulisan sa syudad sa Sugbo sa pagsugod sa Misa de Gallo unyang kadlawon. Mga dagko o gagmay nga mga simbahan, pabutangan og mga police assistance desk aron masiguro ang kaluwasan sa mga manimbahay. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Alas 3 pa lang sa kadlawon ay pagkatap na sa Cebu City Police Office ang 574 ka mga pulis o mga force multipliers na may magsilbing security sa Misa de Gallo sa mga simbahang katoliko sa Lakbayan. Bato ni Police Lieutenant Colonel Jose Los Baños, ang information officer sa CCPO, nga taon-taon na sila nga nangandam ni ining mao nga kalihukan ug ilang gisiguro nga walay insidente nga mahitabo. Gilan nila kung unsa nga mga simbahan nga dunay daghang nga manimba, lakip na kadto gagmay nga simbahan tungod kay dinhi magbase ang ilang deployment sa mga personnel ug pagbutang sa mga police assistance desk. Dugang ni Los Baños gagawa sa mga pulis sa sulod sa simbahan aduna sab sila ipakatap sa gawas nga mao perimeter security personnel samtang moabag usab ang mga sakop sa Cebu City Transportation Office kun CCTO aron hapsay ang dagan sa trapiko. Itong identify sir is from station 1 to 13 nga kanang gitaw na atay gi-categorize into major church and minor. So mingon tang major sir kato mga churches nga medyo daghan og mga church goers nga mo simba. So na nagmatter nga to ang deployment na. So natay in every churches natay establish nga police assistant desk natoy perimeter security. Apil lang ato ang sa traffic magman sa trapiko. Ipahibaw usab sa Los Baños nga dunay gitahasan nga mga police personnel nga morubing sa mga sudlon ug bahin sa kabarangayan uban sa mga sakop sa mobile patrol unit aron malikayan ang mga kaso sa kawat ug uban pa. Samtang gidugangan usab sa CCPO ug mga personnel ang naa sa elevated outpost ilabi na kadtong duol sa simbahan aron mapalapdan ang ilang security. In place naman nga to sir ang atong existing nga to ang elevated outpost. So ang atong game mo is gipon ano nato anang mga deployment sa kada simbahan. Nag-heightened alert na ang Kapulisan Tibok Central Visayas di nagpasabot kini nga wala na gitugutan ka mga police personnel nga maka-absent og leave sa trabaho atol sa sunod-sunod nga security conference nga gipatawag ni Police Colonel George Ilanan. Ang hepe sa Kapulisan sa siyudad sa Sugbo giapil nila ang ubang ahensya sa gobyerno sama sa Bureau of Fire Protection ug BFP lagip na ang Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office matag simbahan dunay mga ambulansya ug bumbero ang maka-standby aron kung dunay alarma sa sunog o kaha dunay mga insidente makatabang usab sila nga makaresponde. Arnold Bustamante, CCTN News. Mandawi City Police Office mupakatap og kapin 300 ka mga pulis alang sa Misa de Gallo. Bisan sa kalihukan, magpadayon gihapon ang mga anti-criminality operations sa syudad. Ang kasayuran ihatod ni Mererus Sagarino.
Sugod karong gabi, ipakatap na ang mga personnel sa Mandawi City Police Office sa nagkadaiyang venue alang sa Misa de Gallo o Simbang Gabi. Moabot sa kapin 300 ka mga pulis ang ipakatap sa gitino nga napo ka venue sa mga simbahan ug gym. Kini naglakip sa National Shrine of St. Joseph sa Barangay Sentro, Christ the King sa Barangay Alang-Alang ug San Roque Parish sa Barangay Subang Dako. Sa Barangay Umapad, ipahigayon ang misa sa ilang gym, samtang sa Barangay Luok ipahigayon sa gym sa Barangay Upaw. Gawas sa maong mga venue, tutukan usab sa kapulisan ang mga lugar nga sagad tapukan sa mga tao sama sa merkado, mall ug plaza. Naka-standby usab ang uban pang sakop sa kapulisan, backup kung magkinahanglan og dugang puwersa. We maximize our personnel, i-deploy na to sa area. And also, dili sad po na siya, mag-adjust po na siya every day. Depende sa assessment sa ato ang mga station commander kung mag-need pa ba nga mo adjust, mo puno pa sa ato ang personnel nga i-deploy, magdepende sa area. Gawas sa pagtutok sa Simbang Gabi ug Pasko, padayon gihapon ang Mandawi Police sa ilang mga anti-crime operations o groving sa nagkadaiyang lugar sa syudad. Padayon man gihapon na ang ato ang TMRU, ato ang mga mobile patrol nga mag-deploy sa mga kabalayan, mo roving sa mga area kay especially during sa Misa de Gallo kung asa pod ang ato ang mga katawhan nato nga wala sa ilahang mga silang balay. So naapod magarubing ang ato ang mga kapulisan. Tinabangan sad po sa ato ang mga force multiplier from the barangay. Ipatuman usab gihapon nila ang mga ordinansa sa syudad sama sa curfew, liquor ban ug mga pabuto. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Department of Health dinhi sa Region 7 may pahinumdom sa publiko nga dili magpalabi sa mga lamiang pagkaon og ilimnon tungod sa walag tuo nga Christmas party. Subay kini sa ilang kampanya alang sa mas luwas nga paglipay-lipay ning holiday season. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Tis the season nga maglipay-lipay tungod kay wag tuo nga parties ug salo-salo ang tambungan sa pamilya kahigalaan og guban pa. Apan adunay pahimangno ang Department of Health 7 ngadto sa tanan nga hinay-hinay lang una sa mga lami ang pagkaon nga sagad ihaon sa talad kan-anan ning panahona. Ubos sa kampanyang Ligtas Christmas. Giawhag ni Regional Director Dr. Joshua Brillantes ang publiko nga di magpalabi sa mga grabe kalaming pagkaon matag salo-salo. Gikan kini sa mga mantikaon, tambukon ug ubang undanong pagkaon nga puno sa kolesterol, sodium ug uban pa nga delikado gyud sa panglawas. Live ang mga party, balagan ngayong pagkaon, especially tradisyon sa Filipino. And we want nga safe and also dapat kontrolado ang ato ang mga pagkaon and kung pwede iwasan ang mga alcohol. Dili man usab kalikayan nga mag-take home sa mga sobra, giawhag sa DOH-7 ang uban nga likayan gyud nga mapanos ang pagkaon. Mong dili sa magpalabi sa pag-init ini gumikan sa posibleng pagtumaw sa bakterya nga delikado usab sa lawas. Sa pag-prepare palangdaan sa pagkaon man as much as possible atong mga caterers, atong mga mag-andam sa pagkaon, follow always proper food preparation, cooking techniques as well as food storage. Dino naka-standby na ang mga tambalanan karon pa lang alang sa mga nabuthan na aksidente sa dalan, magiatake sa lifestyle diseases ug uban pa. Giawhag usab sa DOH-7 ang tanan nga mamawi sa mga gipagkaon human sa holiday season. Pinagi sa healthy lifestyle, gikan sa mga sustansyadong pagkaon hangtod na sa ehersisyo. Gian Navarro, CCTN News. Samtang andam na usab ang Lapu-Lapu City Police Office sa pagbantay sa seguridad sa dakbayan karong nagkaduol na ang Pasko. Matod ni Police Colonel Antonieto Cañete, ang officer in charge sa LCPO, nga 1,500 ka mga pulis ug force multipliers ang ilang gipakatap sa mga lugar nga sagad tapukan sa mga tao nga mao ang plaza ug merkado. Dugang paniya nga hugot usab ang seguridad sa ilang ipatuman sa 8 ka mga simbahan sa dakbayan sa Lapu-Lapu tungod kay karong adlaw kun karong nga kadlawon magsugod na ang Misa de Gallo. We deployed personnel, sufficient and reasonable numbers of personnel to man
that area, including our police assistant desk, our cover personnel, the police visibility, and also we have deployed also a civilian monitoring team to assist the PNP. Moabot sa 17 ka mga LGUs ang nisalmot sa usa ka semanang Agri-Fisheries Trade Fair ubos sa timang Pasko sa Kapitolyo. Apilin sa mga nisalmot ang pipila ka mga LGUs nga apektado sa managlahing katalagman. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. 3, 2, 1. Gibuksan sa mga opisyal sa probinsya sa Sugbo ang usa ka semanang Pasko sa Kapitolyo, Agri-Fisheries Trade Fair and Exhibits nga gipaygayon sa Cebu Provincial Capital Compound sa liyong bahin sa Executive Building. Nang laray ang mga booth gikan sa 17 ka mga LGUs nga namaligya og mga preskong prutas o tanon ug ubang mga agricultural products. Nakahigayon sa pag-apil sa mong kalihukan ang pipila ka mga LGUs nga giigo sa managlaing katalagman sa manalang sa dakbayan sa Talisay ug Bugo. Gihangop hinuon kini ni Provincial Agriculturist Dr. Roldan Sarhena aron pamatud-an nga napabiling abunda ang mga agricultural products sa probinsya bisan pa man sa nang labayng mga trahedyang giagian. Bisan pa sa ato ang naagian nga mga kalamidad, labi na gid ang bagyo nga Tino, but naagya po ng atong mga produkto. Ang Talisay kung ninyo tanawon dagko kayong hinog nga mangga. Porte yung dagwa, tamis kayo. Gisalmot usab sa mong trade fair ang 19 ka mga private partners nga gilangguban sa mga kooperatiba ug uban nga adunay dekalidad nga local products. Alang usab kini sa mga mamalit og pangregalo ngadto sa ilang mga higala, kabanay ug kauban. Produkto sa mag-uuma og mananagat, then ay mga process nga mga agri-fishery related products. Adunay indigay sa pinakadako nga agri-products ug panindutay sa mga parol sa matag booth diin. Adunay nagpaabot nga premyo gikan sa Kapitolyo. Magpadayon ang Pasko sa Kapitolyo entero adlaw hangtod karong Biyernes. Na ato mga produkto, mag-abli sila alas 7 sa buntag, hangtod mga alas 6 sa pwede pa gid sila nga ma-extend. Depende kung dagan kayong tao. Iniantod di siya og Biyernes. Gian Navarro, CCTN News. PRO7 may pasiugda sa Civil Disturbance Management Refresher and Equipment Showdown. Subay na sa pagpangandam sa nagsingabot nga Sian Summit ngarong nga sunod buwan. Gisusi na usab nila kung aduna ba sila igo nga mga kagamitan. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Subay sagot nga pagpangandam sa paghatag sa seguridad alang sa nagsingabot nga ASEAN Summit 2026, ang Police Regional Office 7 nagpasiugda og full-scale Civil Disturbance Management kung CDM refresher training neto nga Biyernes sa sulod sa Camp Sergio Osmeña Senior sa Dakbayan sa Sugbo. Gitapok sa PRO7 ang tanang CDM contingents gikan sa Provincial ug City Police Office. Lagip na ang Regional Mobile Force Battalion 7. Dinhi lang gipakita ang panakiusa, disiplina ug taktikal nga kalig-on subay sa gipangandaman nga paghatag sa seguridad sa giilang nga international nga event. Ang mga kalihukan gipangunahan kini sa Regional Learning and Doctrine Development Division. Gisab sa kadagkuan sa PRO7 ang ilaga mga kagamitan sama sa shield ug ang ilaga abilidad, formations ug ang coordination nga usa sa requisitos alang sa large-scale public safety operations. Gi-inspection sila ni Police Colonel Maribel Gitigan, ang hepe sa Regional Logistics and Research Development Division, aron pagsiguro nga ang mga police unit sangkap sa mga gamit og nasubay sila sa operational standards. Usa sa mga gi-highlight sa CDM Showdown 2025 mo ang formation exhibition nga gipakita sa Lapu-Lapu City Police Office. Din nilang gi-emphasize ang sakto nga formation, disiplina ug ang dungan nga paglihok nga maoy foundational skills alang sa pagpabilin nga lig-on atol sa dagko nga mga kalihukan. Misunod usab ang CDM sa Cebu City Police Office, din sila ang migawas nga mananaog sa milabay nga showdown ug gipakita usab sila nga abilidad unsaon sa pagpugong o pagkontrol kung dunay himuon nga kagubot ang mga realista. Mipasabot tinuon ang kapulisan sa Central Visayas. Pinagi ni Police Colonel Arnel Apod, ang Deputy Regional Director for Operations sa PRO7, nga ang CDM refresher training ang equipment showdown kabahin kini sa ilaga na andan nga exercise ug ila kining gihimo karon tungod sa nagsingabot nga dakong kalihukan nga mao ang ASEAN Summit. This moment serves as a readiness checkpoint as we move toward the ASEAN Summit next year.
where the Philippines will once again take its place on the regional stage to host leaders and delegation from across Southeast Asia. As that day approaches, expectations will rise like a tide is steady, undeniable and demanding, and the responsibility entrusted to us will grow heavier, calling us to step up, stand firm, and carry our mandate with discipline and dignity. Mahibaw sa Pero 7 wala sila makamonitor og hulga sa seguridad ng ASEAN Summit apan wala sila mo kumpiyansa tungod kay mobisita sa tibok rehiyon ang mga lider sa nakalain-laing nasod nga sakop sa ASEAN. Arnold Bustamante, CCTV. Mosunod, usa ka pulis sa dakbayan sa Lapu-Lapu, adik, kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. Pag nasira, syempre, wala nang function. Yun ang, doon pumapasok yung mga, ano yung action ng ozone therapy. The blood carries that oxygen. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Hindi na ako makapagtrabaho, hindi na ako, wala, talagang wala na, kaiga na lang ako. Dahil sa ozone therapy, gumaling ako. This is your path to a new start. Ozone Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47. Praising
Balik sa ato mga balita, usa ka pulis sa Lapu-Lapu City nagpositibo sa drug test niadtong Nobyembre. Samtang gipahimangno si Police Colonel Antonieto Cañete nga way lugar sa ilang buhatan ang mga kapulisan nga nalambigit sa illegal nga drugas. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Felerca. Gikumpirmar ni Police Colonel Antonieto Cañete, ang officer in charge sa Lapu-Lapu City Police Office, nga usa ka pulis ang nagpositibo sa drug test nga gipahigayon ni adtong Nobyembre 28. Ang maong pulis nagranggo og police staff sergeant. Matud ni Cañete nga gihatagan kini og 15 ka adlaw aron sa pag-challenge sa resulta. Human sa 15 ka adlaw diha na siya pasakaan og kasong administratiba ug magsugod na usab ang investigasyon. Ang maong nagpositibong pulis kasamtangan ang gibutang sa restrictive custody sa LCPO ug gidisarmahan. Palabas pa lang yung result na positive siya, I was informed in advance by the crime lab officer. I already disarmed him. Report, disarm, and places under restrictive custody. Samtang may pahimangno si Cañete sa iyang gisakupan nga way lugar sa LCPO ang mga kapulisan nga malambigit sa illegal nga drogas. Na baka mag-positive kayo, magkasama-kasama kayo dyan ng mga illegal drug personalities, napasensyahan kayo, you don't have any place here in Lapu-Lapu City, ipangtapon ko kayo. Kahit kaibigan lang. If I learn na mayroon kayong close association with these target personalities, ay itapon ko na kayo, no? Cristel Joy Felerca, CCTN News. Lapu-Lapu City Hall wa makakomply sa fire safety measures base sa report sa Commission on Audit niadtong 2024. Apan matod ni Mayor Cindy King Chan nga doon na sila'y gibuhat nga mga lakang kabahin niini. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Cristel Joy Felerca. Nabutang sa peligro ang kinabuhi sa mga empleyado sa Lapu-Lapu City Hall kini human wa makakomply sa fire safety measures. Base kini sa 2024 report sa Commission on Audit ug tungod niini, risgo ang kinabuhi sa mga empleyado kung ugaling adunay sunog. Subay niini, ang COA makig-alayon sa Bureau of Fire aron nga ma-inspect ang City Hall ug tanan building nga gipanag-iya sa LGU Lapu-Lapu aron sa pagsusi sa mga fire hazards ug mabuhatan og tukmang lakang. Apan matod ni Fire Superintendent Arnel Abella, ang Fire Marshal sa Lapu-Lapu City Fire District, nga hangtod karong adlaw wa pa sila nakadawat og report gikan sa COA. Wala pa. Wala kami na-receive any reports diri ma'am sa from COA ma'am. Kasi siguro ma'am, ang pag-conduct na sa pag-audit nila na sa City Hall mismo ma'am. Pag-check nila dito. Basta ang record yun na ma'am is na-inspection na siya this year. This year yun ma'am sa I think during March yata ang na-inspect na siya ma'am. Na-findings nga itong mga fire safety inspectors. And Si Abella ni lingkod isip Fire Marshal sa Lapu-Lapu City niadto lang buwan sa Hulyo ning tuiga. Samtang giangko ni Mayor Cindy Chan nga sa iyang paglingkod sa katungdanan niadtong buwan sa Hulyo na matikda niya nga wa kaayoy mga fire extinguisher sulod sa City Hall. Apan dugang pa niya nga aduna nay mga laka nga gibuhat. Nagpabutang naman kog mga fire extinguishers. Actually, I noticed that paglingkod nako. So nagpabutang jud kog mga fire extinguishers. Yeah. Unya, we will see. I will check with ni Abella para if naka-comply na pagyud ni. Ibutyag si Abella nga karong hapon magpahigayon sila og inspection sa City Hall subay sa maong report sa COA. Cristel Joy Felerca, CCTN News. Konseho sa siyudad sa Mandawi may pasidungog sa babae nga may rescue sa iyang mga ero atol sa dakong sunog sa barangay Giso niadtong Disyembre 10. Samtang giabisuhan usab ang publiko sa piki nga mga page nga mangayo og solicitation alang sa mga ero. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Purumal nga gipasidunggan sa konseho sa siyudad sa Mandawi si Aimee Lee Chu Maningo nga ni-rescue sa iyang duha ka iro ato sa sunog nga miigo sa usa ka building sa barangay Gezo ni atong Disyembre 10. Sa ilang sesyon kaganinang buntag, personal nga giimbitahan si Maningo kuyog sa iyang mga iro o gitunol ang plaque of recognition pagdaig sa iyang kaisog. Whereas as virtue of her swift thinking, courageous action, and unwavering composure, Miss Chu Maningo successfully rescued her two dogs, thereby averting further harm and mitigating the risk inherent in such perilous situation. Whereas Miss Chu Maningo chose compassion over fear, refusing to abandon her dog,
dogs, thus demonstrating that family is not merely defined by those with whom we live, but by those whom we are willing to make profound sacrifices. Atol sa sesyon, ang Island Rescue Organization mitunol usab og gift nga mga treats ug lawg alang sa duha ka iro. Sa paghitabo sa sunog, si Maningo ana sa ikatulong andana sa building, apan inay nga unahon ang kaugalingon, giuna og luwas ang duha ka iro, giitsa og gipasaw sa mga tawo una pa minaog. And actually the whole time nga I was planning to go down man good, I'm holding na kan silang duha kay kuyawan ko akong buhian then mutago bitaw maglisod na hinuon ko. Ang duha ka iro tulo ka tuig nang giatiman niya. Sila lang usab ang kuyog ni Maningo sa kasamtangan, samtang ang iyang bana nagtrabaho pa sa barko. Mapasalamaton si Maningo sa nadawat nga maayong mga mensahe og pagdaig kaniya isip firmam nga gigamit na sa uban ang higayon sa pagpangwarta, pagsulisit gamit ang picture nila sa iyang iro. Wala gyud ko nangayo og tabang financially sa bisan kinsa unless it is given to us willingly and voluntarily. So for those who helped, salamat. For those nga na bad intentions, please stop. Ang sunog niigo sa showroom og tindahan sa usa ka kumpanya nga nagbaligya og styrofoam ug insulator. Si Maningo mao ang pag-umangkon sa tag-iya. Gitanaw nga hinungdan sa kabombiruhan ang electrical issue. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Pakusgan pa sa Cebu City Government ang istriktong pagpatuman sa waste segregation ngadto sa Kabalayan. Gidawat ni Mayor Nestor Archibal ang proposal sa Cebu City Solid Waste Management Board aron kini ipatuman sa sunod nga tuig. Apan nakita niya nga mas mahinungdanong ipasabot ngadto sa tanan ang kamahinungdanon sa pagbuwag sa mga basura gikan sa malata ug dili malata. Maong hingusgan pa ang pagpasabot sa baong balaod nga maoy sumbanan unya sa gipatumang lagda sa syudad. Kini may usa sa mga nakita nga hagit sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo nganong nga nganong wala man nahimo nga malungtaron ang striktong nga pagbuwag sa mga basura. Kalihim sa Department of Public Works and Highways mihangyo sa mga magbabalaod nga ibalik ang nakuha nga pundo ubos sa giduso nga 2026 national budget. Gipanalipdan niya ang maong hangyo at tubangan kung gipanalipdan ni Dizon ang maong hangyo at tubangan sa Bicameral Conference Committee kagabi. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Giatubang ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang mga senador o kongresista ubos sa Bicameral Conference Committee kagabi alang sa usa ka hangyo. But niyang i-restore ang nakuang pundo nga unang gipangayo sa mong buhatan ubos sa gidusong 2026 national budget. Gitataw ni Dizon nga dili nila buot i-restore o ibalik ang mga gitangtang ng infrastructure projects alang sa sunod tuig, sumapa sa kalihim nga kinahanglang pinasubay sa bag-ong construction materials price data ang ubang infrastructure projects nga ipatuman. Naglabas kami ng department order na minamandato namin sila. Kahit na po ang pondo ay dediretso sa mga district offices, kami po ay naglabas ng department order para masigurado na ibababa nila ang presyo. At hindi po namin i-approve ang kanilang pagpapabid kung hindi nila ibaba ang presyo. May numdumang miabot na sa 570 billion pesos ang giaprubahang budget sa DPWH sa Senado, gikan sa 624 billion pesos nga nakalatid sa bersyon gikan sa Kongreso. Apan nagpabilin ang tanhaga sa mga magbabalaod sa monghangyo tungod sa pagduda nga masubli pa ang korupsyon. Nakita ni Senador Francis Kiko Pangilinan nga mas mayong dili lang ipalabi ang pagpadako pa sa pundo alang sa DPWH. Kaya kung sinabi nilang overpriced, yung secretary mismo, tapos ngayon ay sinasabing aprubahan natin, ibalik natin yung pricing, ayaw nating pikit matang mag-aaproba at tatanggapin yung kanyang paliwanag na biglang parang 180-degree turn siya. Apanawad anong pagsalig si Senador Amy Marcos sa giduso ni Dizon ug Mayor nga gi-hostage ang mong pundo. At talaga naman haharapin natin 3 quarters worth of delay. Tama naman yung mga nag-text po sa atin na lokohan na lamang to. I truly resent the fact that the BICAM is being hostaged
by the Secretary of the Department of Public Works and Highways. At kung tunay na wala kayong tiwala sa sino mang district engineer, hindi po ako abogado ng Public Works, dapat tanggalin na lang ninyo lahat. O siguro sa chairman sa Budget Committee nga si Senador Sherwin Gatchalian nga walay may tabong pagpaburot sa budget items. Apan usa lang ang nimong pasalig ni Dizon nga to sabay ka members nga walay locally funded nga flood control projects sa tuig 2026 isip pagsanong sa mando ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Ian Navarro, CCTN News. Nagpabili ng sugbo isip labing adunahan nga probinsya sa tibuok Pilipinas. Kini sumapa sa Commission on Audit. Matod sa 2024 Annual Financial Report nga may kantidad og 339 bilyones ka pesos ang kantidad sa iyang kabtangan o kun assets sa Cebu Province. Ana usab sa 336 billion ang net worth o 3.43 billion ang ilang liabilities. Nisaka kini og 12% gikan sa iyang total assets nga 303 billion niadtong tuig 2022 kon 23. Anaa sa kaduhang pwesto nga labing adunahan nga probinsya ang Rizal nga adunay 44.1 billion, ikatulo ang Camarines Sur nga adunay 33.2 billion, ikaupat ang Batangas nga adunay 32.6 billion pesos ug ang ikalima ang Cavite nga adunay 26.8 billion pesos. Mosunod, duha ka mga tao patay sa aksidente sa kadalanan sa Basjot lungsod sa Moalboal. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. Pag nasira, syempre, wala nang function. Yun ang doon pumapasok yung mga ano yung action ng ozone therapy. The blood carries that oxygen. Matag episode among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Hindi na ako makapagtrabaho, hindi na ako wala. Tagang wala na, kaiga na lang ako. Dahil sa ozone therapy, gumaling ako. This is your path to a new start. Ozone Med Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month,
Enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gugo para internet sa kong anak ma'am. Ay wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Balik sa ato mga balita, duha ka mga tao nakalas sa panagbangga sa ilang motorsiklo sa barangay Basdiot, lungsod sa Moalboal kagahapon sa Kadlawon. Usa sa mga driver giingong hubog nga gikan sa diskuhan. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Duha ang nakalasan na tabong nga panagbangga sa duha ka motorsiklo sa Panagsama Road sa Sitio Kugon sa barangay Basdiot, lungsod sa Moalboal alas 3:40 kagahapon sa Kadlawon. Aga mga nakalas gilang sila nga Johan sa Banal sa Bandal, 17 anyos nga taga Purok Sihag-Sihag, Sitio Kugon, barangay Basdiot ug Jason Linuag Pradil, 21 anyos taga Sitio Talisay, barangay Basdiot sa lungsod sa Moalboal. Sa investigasyon sa Moalboal Municipal Police Station, nga duha ka mga motorsiklo nagsubay kini sa susamang karsada sa managlahing nga direksyon. Si Sabanal gikan matud pa sa usa ka imnanan samtang si Pradil nga gingong ubos sa ilimnong nga makahubog gikan nga nagdisko sa Manduyong sa lungsod sa Badjan nga gihulagway sa mga saksi nga kusog nga nakapanagan sa iyang Yamaha NMAX. Sakay niya ang duha ka mga lalaki nga sila ga Yuri Quizon RR 17 o Vince Sabanal og pag-abot sa mao nga lugar mikawat matud pa kini sa laing nga linya sa karsada ug tungod sa kakusog sa dagan niini iyang nabangga ang nakasugat nga motorsiklo nga gimanihon ni Sabandal. Tungod sa kakusog sa impact nakaangkon og dako nga kadaot ang mga biktima sa ilang ulo ug lawas. Dali silang upat nga gidala sa Badjan District Hospital sa mga personel sa Moalboal Municipal Disaster Risk Reduction Management Office kon MDRRMO aron maluwas apan gideklara ang duha nga dead on arrival ni Dr. Roger Anthony Dinela. Arnold Bustamante, CCTV News. Nasakmit sa Cebu City Meat Inspection Service ang 25 ka kilo nga lechong baboy gikan sa Carbon Public Market niadtong Sabado. Matod ni Department of Veterinary Medicine and Fisheries Head nga si Dr. Alice Utlang nga walay meat inspection certificate ang maong karne
Nasuta usab nga nagagikan ang mao nga lechon sa Mandawi City o gibaligya sa syudad nga way igo nga dokumento. Nakalapas ang tagtungod sa Republic Act 10536 o Meat Inspection Code o City Ordinance Number 2189. Ubos sa mga ordinansa, gidili ang paghatod o pagbaligya o mga gipang ihaw nga illegal diha sa dakbayan sa Sugbo. O dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Nanawagan ang Bureau of Internal Revenue o Justisya sa kamatayon sa kauban nilang si Attorney Doc Ramil Lincuna sa miaging simana. Hugot nilang gikondinar ang gidangatan sa maong revenue officer sa diyang giambus siya sa gipangita nga gunman sa dakbayan sa Mandawi. Matod sa gipada nga pamahayag sa BIR, gihulagway nila nga usa ka maayong sakop sa Large Taxpayers Division si Attorney Lincuna. Gihangyo usab sa BIR ang katawhan nga tahuron ang privacy sa pamilya sa abogado dungan sa ilang pagbangutan. Giyawag usab nila ang tanan nga likayan ang paghimo og mga espekulasyon ug itugyan ngadto sa mga otoridad ang nagpadayon nga investigasyon. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47 sa atong Christmas countdown. Napo kaadlaw na lang sa dili pa ang Pasko. Sangan ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar. Hangtod ugma dinig hapon sa inyong paboritong tulumanon, Sayri 47. Gugma ang angay na paambi sa iksuntang hubo, gutom sa pagmahal. Kay kaniya mo lang mapatayag kung sa'y kahulugan sa Pasko. Ito sa pasungan nagpakatao ang atong Ginoo. Paso na!